Magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay Aralin 2, Pagpaproseso ng Impormasyon. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri at elemento ng komunikasyon, nakakakilala ng mga paraan ng pangangalap ng impormasyon, na ipapaliwanag ang konsepto at kahalagahan ng pagbubuod, at nakakagawa ng buod mula sa isang binasang teksto. Ano ang komunikasyon? Ang komunikasyon ay proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, ideya, saloobin, o damdamin sa pamamagitan ng simbolo, salita, kilos, tunog, o wika. Isang halimbawa nito ay kapag ang isang guro ay nagtuturo sa klase gamit ang pisara at ang pagsasalita. Siya ay nagsasagawa ng komunikasyon. Ngayon na may dumako tayo sa uri ng komunikasyon. Ayon sa daluyan. Kapag sinabi nating ayon sa daluyan, ito ay tumutukoy sa kung paano ipinapadala ang mensahe. Sa pamamagitan ba ito ng salita, sulat, kilos, o teknolohiya? Halimbawa nito ay ang berbal, gamit ang wika, pasalita, o pasulat. Pasalita, gamit ang bibig o tunog ng boses. Halimbawa nito ay ang talumpati at panayam. Pasulat, gamit ang letra o titik. Halimbawa nito ay ang artikulo at mensahe sa chat. Pangalawa naman ay ang di-verbal, gamit ang kilos, ekspresyon ng muka, tunog ng katawan. Halimbawa nito ay ang pagkaway, pagtango, at pagkukunot ng noo. Ayon sa direksyon ng daloy. Kapag sinabi nating ayon sa direksyon ng daloy, ito ay tumutukoy sa paggalaw o palitan ng mga mensahe sa pagitan ng tagapagsalita at tagapakinig. Ang unang uri nito ay ang one-way communication o isang direksyon. Hindi inaasahan ang agarang tugon mula sa tagapakinig. Halimbawa nito ay ang pagsasalita sa radyo. Ito ay may isang direksyon lamang papunta sa tagapakinig. Sumunod naman ay ang two-way communication, dalawang direksyon. May interaksyon, may mga tanong at sagot, may tugon o diskusyon. Halimbawa na lang ito ay usapan ng magkakaibigan, mayroong nagtatanong at mayroong ding sumasagot. Ngayon naman ay pumunta tayo sa uri ng komunikasyon ayon sa formalidad. Kapag sinabi nating ayon sa formalidad, ito ay tumutukoy sa antas ng formalidad o kaseryosohan ng komunikasyon batay sa wika at konteksto. Narito ang dalawang uri ng komunikasyon ayon sa formalidad. Una ay ang formal, ginagamit sa opisyal na sitwasyon. Maingat ang wika, may istruktura. Halimbawa nito ay ang talumpati, seminar, at liham sa opisina. Sumunod naman ay ang di-formal. Ginagamit sa karaniwang usapan, informal ang wika. Halimbawa nito ay pakikipag-usap sa kaibigan at usapan sa bahay. Dumako naman tayo sa elemento ng komunikasyon. Number 1 ay ang tagapagpadala o sender. Ito ay ang pinagmulan ng mensahe. Pangalawa ay ang mensahe o message. Ito ay ang impormasyon na nais iparating. Pangatlo naman ay ang channel. Ito ay ang daluyan ng mensahe. Ang pang-apat ay tagatanggap o receiver. Ito ay tumatanggap ng mensahe. Panglima naman ay ang feedback. Ito ay tugon ng tagatanggap. Pang-anim ay ang konteksto. Ito ay ang sitwasyon o kalagayan ng komunikasyon. Pang-pito naman, ang sagabal o noise. Ito ay anumang hadlang sa mensahe. Isang halimbawa sa isang online class, ang guro ay ang sender, ang leksyon ay ang mensahe, ang Zoom o Google Meeting ay ang channel, ang mag-aaral ay ang receiver, ang chat o tanong ay ang feedback. Ang internet lag ay isang uri ng sagabal. Halina't magpunta sa pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon. Maaring ito ay mula sa mga libro, artikulo, dyaryo, online sources, at iba pa. Dumako naman tayo sa mga uri ng babasahing pinagkukunan. Number 1, ito ay ang aklat.
Ang aklat ay isang nakalimbag na babasahin naglalaman ng impormasyon, kwento, o kaalaman ukol sa isang partikular na paksa. Pangalawa ay ang artikulo. Ang artikulo ay isang maikling sulatin na tumatalakay sa isang tiyak na issue o paksa, maaring mula sa pahayagan, magazine, o online na plataporma. Pangatlo naman ay ang balita, ulat o impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan sa lipunan, bansa, o buong mundo. Ang pang-apat ay ang encyclopedia, isang aklat o digital na sanggunian na naglalaman ng malawak na impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa, nakaayos-ayon sa alpabeto. Ang panghuli naman ay ang opinyon o blog, isang personal na sulatin sa internet na nagpapahayag ng pananaw, karanasan, o kuro-kuro ng may akda. Halina't alamin ang konsepto ng pagbubuod. Ang pagbubuod ay ang pinaikling bersyon ng isang teksto kung saan pangunahing ideya lamang ang kinukuha gamit ang sariling salita. Mga hakbang sa pagbubuod. Una ay ang basahin at unawain ang buong teksto. Pangalawa, tukuyin ang pangunahing ideya. Pangatlo, isulat ito gamit ang sariling pangungusap. Pang-apat o panghuli ay iwasan ang paglalagay ng opinyon o hindi mahalagang detalye. Narito ang isang halimbawa ng pagbubuod. Ang orihinal na talata, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao at kultura. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ang ating damdamin, saloobin, at kaisipan. Ginagamit din ito sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao at sa paghubog ng ating pagkakakilanlan bilang isang mamamayan. Subalit kung ito ay iyong bubuodin, ang lalabas dito ay ang wika ang mahalaga sa pagpapahayag ng ating damdamin at sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na kayo ay may matutunan pa sa wikang Filipino.